Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga itong si Franz na ito at si Romualdez sa matinding isiniwalat nga ni Caramon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sumanib na nga sila sa makakaliwang grupo at sa mga aktivista na ito. Dito natin makikita kung gaano nga ba talaga sila kadesperado na pabagsakin ang kalaban nila, lalong-lalo na ang pamumuno ni VP Sara Duterte at Tatay Digong. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang binibilog na nila ang ulo ng ating mga kabataan na talagang para masira nga si VP Sara Duterte. Ngunit hindi nga nagpatinag si VP Sara Duterte at Tatay Digong dahil bineltahan ang mga tambaluslos na ito at lalong-lalo na ang isiniwalat ni Caramon. Matatandaan natin mga kaibigan, at kung babalikan natin, itong si Caramon na ito ay dating NPA at mga aktivistang grupo. Ngayon nga ay nagbalik loob sila at talagang isinisiwalat nga nila kung sino nga ba talaga ang mga mastermind at mga protektor ng mga ito. Kaya naman nakakagulat dahil nasa kataas-taasang posisyon pala ang mga mastermind at mga protektor ng mga aktivista at ng mga pulburon user at Mary Jane user. Kaya naman ngayong administrasyon na ito ay nagbalikan nga ang mga hindi magandang mga gawain at lalong naghihirap ang taong bayan dahil nga sa mga ganitong klasing mga pulpolitiko na namumuno sa bansang Pilipinas. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa bandang dulo po, kaya kailangan nyo mag-comment at kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin. Okay? Ito na po, i-play na po natin guys. Party champagne sa Palasyo almost every weekend. Kaya nga grabe almost every weekend guys may party sa Malacanang. Grabe. Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan? Iimbitahin mo yung mga tao na yan? Samantalang, ang bibigat ng demanda niyan. Bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal leaders? Sino paniniwalaan nyo yan? Panood ko si Franz Castro. Para siyang, ang itsura niya, para siyang tindera ng kangkong na nalugi, Speaker Romualdez, sana mapanood din niyo yan. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Nakita mo ba itsura niya mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. At ngayon nagngangaw sila diyan sa House of Representatives, and no less than the Speaker of the House, Congressman Romualdez, is listening to them. At binibigyan pa sila ng mga pribileyo. Yes. Masyadong masyadong garapal yan, Yo, masyadong garapal. Masyado kayong garapal. Well, initially dyan sa yung inquiry, wala na namang nagbabasa niyan, kung tutuusin. Kaya yan ay nakikipag-compete yan dun sa mga yung pagbabasa online So hindi ko rin masyadong maintindihan sapagkat akala nitong inquirer siguro kapag nagwagi ang CPP NPA dito ay magpapatuloy pa yung dyaryo nila. Ngayon, kanina pinanonood ko yung video na ipinalabas niyo bago ako umupo dito. Napanood ko si Franz Castro. Para siyang ang itsura niya para siyang tindera ng kangkong na nalugi, Walang kakibo-kibo habang pinagagalitan talaga sila ng isang tribal leader, Yan po, kung napanood din niyo yan, maliwanag na maliwanag. Yan ang kaso nila. Kidnapping. At, Speaker Romualdez, sana mapanood din niyo yan. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Nakita mo ba itsura niyo mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. Ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away nila at medyo nagtatagumpay sila. Pinag-aaway-away nila. Ganyan yan very basic yan sa kanila. Whatever the government supports, we oppose.
At yung ginagawa nila ngayon, binebenta na naman nila yan. No? At yung pakikipag-alyansa nila sa mga congressman, alam naman nila na wala ring respeto sa kanila yan. Tactical alliance ang tawag dyan. Tama. At binabayaran lang sila, tumatanggap sila ng pera para meron silang ibili ng bala, ibili ng baril, ano? At ganyan ang ginagawa nila. No? Pero kanina, ayan, kung mapapanood ninyo, tingnan ninyo si Franz Castro. Yung angas niya. Imagine, ano? Diyan lamang sa maliit na pulong na yan, ang kausap niya, yung tribal leader. Sinisita sila, pinagagalitan sila kung bakit kumukuha sila ng mga kabataan sa tribo. Hindi sila makakibo sapagkat totoo. At ngayon, nagngangaw sila diyan sa House of Representatives. And no less than the Speaker of the House, no, Congressman Romualdez, is listening to them. At binibigyan pa sila ng mga pribileyo. Yes. Masyadong masyadong garapal yan, ano ha? Ikaw, Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan? Iimbitahin mo yung mga tao niyan? Samantalang ang bibigat ng demanda niyan. Bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala Sa mga tribal leaders? Sa mga tribal leaders? Sinong paniniwalaan nyo yan? Which brings us to your question, Peter, patungkol dyan. Gaano kahalaga na ang boses ng mamamayan, ang tinig ng mamamayan patungkol sa panawagan ng iba't ibang organisasyon, advocate groups, peace advocates, at mga alumni o mga kabahagi ng CPP, NPA, NDF nagtipon-tipon at tumutulong ngayon sa gobyerno para ipakita at ipaalam hindi lamang sa mamamayan kundi sa pamahalaan na pamunuan ang kahalagahan na tutukan na ang pagtatapos sa CPP, NPA, NDF from that perspective of the video. And from what you are asserting, na parang binibigyan pa sila ng panibagong buhay sa taktika ng alyansa sa politika, ano ang panawagan ng grupong Tinig ng Mamamayan, Tindig para sa Bayan, na ilulunsad nyo bukas with 35 organizations nationwide joining your call? Paki-explain, please. Mahalaga po yan, Ka-Eric. Mahalaga po yan. Para malaman ng sambayanan, no? At ulitin ko, ni Speaker Romualdez, na kami ang dapat ninyong kausapin at pansinin sa halip yung 3 kumag na yan nasa Kongreso. Sa halip yung 3 na yan ng mga terorista na ginugulo pati kaisipan ninyo, no? Napakahalaga po na nagsasama-sama itong mga dating nanggugulo. Kami, sasabihin ko ng diretsahan, kami ang mga dating nanggugulo sa lipunan. Mga dati kaming komunista, no? Kami ang mga dating nag-udyok sa sambayanan para ibagsak ang gobyerno, para labanan ng gobyerno. Pero kami ngayon ay humaharap sa inyo. At parati kong sinasabi, I am 74 years old. No? At yung nalalabi kong buhay ay iuukol ko para tuluyang bumagsak ang terorismo sa Pilipinas na sinimulan po namin nung aming kabataan. At ako'y nakagalak. Nakasama ko ngayon yung second and third generation ng mga kadre, ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, na mga kasama namin bukas. At ang layunin po namin ay upang ipakita sa sambayanan na ito pong mga dating gumulo sa kaisipan ninyo, gumulo sa lipunan, gumulo sa peace and order, pati ang kabuhayan natin ay naudlot. Kaya hindi maunlad ang ating bayan ay sapagkat ang mga perang dapat ay napupunta sa kabuhayan sa mga infrastruktura. Ay kinakailangan bumili ng bala ang gobyerno. Kinakailangan mag-upgrade ng armas ang gobyerno. Ang Department of National Defense, ang PNP, para huwag maagaw ang bansa, ang political power ng mga komunista. Subalit, matatapos na po yung mga yan. Napakaganda ng NTF-ELCA. Ang ginawa ng NTF-ELCA ay ginawa niya sa loob ng lamang ng 4 na taon. Because after 2 years pa lamang ng pagkakaupo ni Mayor Rody Duterte nung siya'y maging presidente na na-organize ito at nang magtrabaho ito. Tama. Sapagkat nakita ng NTF-ELCAC, napakaganda nitong programa na to. No? Simpleng-simple lang. Nagkaroon ng kalye doon sa mga lugar na dati mga NPA lamang nakakapunta. No? Nagkaroon ng mga eskwelahan. Nagkaroon ng mga patubig, no? Na yung mga simpleng inumin ng mga tao ay nilalakad nila. Bumababa sila, no? At naghahanap sila ng malinis na spring na batis para mainom nila. Ngayon, meron na silang mga kwan.
Meron na silang mga inumin. Sa likuran nila, meron ng mga poso, malinis mainom nila. Kaya galit na galit ngayon ang CPP-NPA sapagkat umuunlad na ang kanayunan. Yung mga serbisyo ng gobyerno na hindi na i-deliver dati, na tinitira nila. Correct. Kasi ang CPP-NPA, kami, nung araw, hindi namin gusto na umunlad ang kabuhayan sa kanayunan. Exactly. Hindi namin gusto sapagkat mawawala yung dahilan Ng revolusyon. Mawawala yung dahilan ng revolusyon. Correct. Yan ang programa ng Tagagawa talaga kayo ng problema, no? Yes, ma'am. Yung program for a People's Democratic Revolution, no? Correct. Na lahat ng bagay ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng armadong pakikibangan. Yun ang naratibo. Kaya nga yung programa ng CPP-NPA para sa mga magsasaka ay Agrarian Revolution. Agrarian Revolution. Ano ibig sabihin nito? Gawin natin ang kapangyarihan mula sa mga naghaharing uri, no? At ipamimigay natin ang mga lupain. Napakadali pong lokohin ng mga ibang kababayan natin dyan. Naniniwala sila, ganun kasimple. Pero may naipamigay naman sila. Tama. After 54 years, matagal silang namunini, no? Matagal silang naghari diyan sa mga kasulok-sulukan ng Pilipinas na halos hindi nararating ng mga opisyal, ng tulong ng ating gobyerno. Meron ba silang naipamigay na lupa kahit man lamang 1 square meter? Wala. Sapagkat lahat po yun ay kwento at programa. Matatapos na po ito. Huwag kayong makinig dyan sa 3 itlog na yan sa Kongreso. Yang nagpapakilalang Makabayan Black na sa katotohanan ay Kamatayan Black. Nananawagan ako kay kagalang-galang na Speaker Romualdez. Ayaw po naming makialam sa politika ninyo, pero sayang po. Tulungan ninyo. Tumulong po kayo. Nasa sa inyo ang pera dyan sa Kongreso. Palakasin natin ang LCAC. Correct. Ibalik ninyo yung budget. Ano ba naman yung 20 million Per barangay na dating ginapos ng CPP-NPA. So Mario Jose, Panginoong kong Heso Kristo naman. Maliit yun. Beloved Speaker. Yung pera na may kontrol kayo, dalhin ninyo sa kanayunan. Kapitan, may Miss Ina, Brother Franco, si former National Security Advisor, Secretary John Espero, nanonood sa atin. At hindi siya mapakali sa naging editorial ng Inquirer. At even si former Defense Secretary na naging kasama mo dati sa Kabataang Makabayan at naging candidate member ng Communist Party na si Orly Mercado, ay nagsasabi na i-evaluate daw dapat ng NTFL-CAC kung successful o hindi. Sabi ni Secretary Espero, problema sa mga taong ito ay kulang ang datos, akala nila alam nila ang lahat. Hindi niya alam na ang first implementation of Barangay Development Program was very successful. 95% completion. And ang second wave is 87% completion. In spite of the limitations of the law na napakahirap ipatupad sa mga liblib na lugar. Ang tanong, dito sa reaksyon ni Secretary Esperon, naniniwala ka ba na dapat baguhin ang NTFL-CAC o walang saysay ang NTFL-CAC? Sabi ni Secretary Esperon, ito ang game changer sa mga lugar na dating ginapos at winasak ng CPP-NPA-NDF. Consistent na mga LGs na nakapanayon at even ang mga former members ng CPP-NPA-NDF na ang NTFL-CAC ang naging susi sa malawakang pagsukon ng mga dating miyembro ng CPP-NPA-NDF. Exactly, at na mga mas support na nawala at mas base na na-convert in favor of the government. Your reaction as a former cadre? Kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, ang NTFL-CAC ay dapat palakasin sa halip na pahinain. Yung Inquirer, wala naman nagbabasa niyan. Ang nagbabasa niyan ay sila-sila lang. Sino yung sila-sila lang? Kahit anong survey, isipin mo mga survey, pinakamataas na nakukuha nito mga nanggugol sa gobyerno ay 9%. Less than 10%. 9%. Ang ibig sabihin, ang inire-represent yung Inquirer, yung mga nagbabasa niyan ay 9%. Bakit kayo maniniwala dyan? Gusto kong i-focus talaga to sa House of Congress. Speaker Romualdez, maliwala po kayo sa amin. Kausapin nyo kami. Uulitin ko, mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag-aambisyon na maging presidente, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTFL-CAC. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP-NPA-NDF. Sumusumpa po ako rito. Mangunguna ako sa kampanya para manalo kayo bilang presidente. Pero ibagsak po natin ang CPP-NPA. Yan, ibagsak. Yan ang pinakamaganda. Ibagsak po.
Yung 3 itlog, oy, ngayon na, ibagsak nyo na ngayon na. Now na. Pati yan si Tambaluslos, isama nyo na. Ibagsak lahat yan. Pampagulo lang yan. Meron akong tanong ngayon na Caramon kasi isa sa mga sinasabi ng mga kritiko kung bakit hindi na ganun kapalakasin o hindi na prioridad ngayon ang laban sa CPP and PNDF dahil wala na nga doon silang lakas. Marami na kasing dineklarang insurgency free, etc. So yun yung armed component na sinasabi. Pero ano yung masasabi mo gano'n? Kasi parang sinasabi na hindi na kailangan yan kasi nga panalo na ang gobyerno di ba? Lagi nating sinasabi. Ano yung take mo dito na dapat na maging kumpiyansa ang ating pamahalaan? Yun, magandang tanong. Tanggalin ang 3 itlog sa susunod na election. Oo, tandaan nyo yung mga mukha guys para sa susunod na election. Wag nyo na iboto yung mga yan. Kami dito naman sa Putinet Channel 100% dito. Maraming salamat Susan Ang gulo ng bayan natin. Speaker na nanawagan na sa'yo, makinig ka sa kanila bilang nakakatanda sa'yo at experience. Yes, tama yan. Ito naman kasi si Tambaluslos, ayaw makinig. Napakatigas ng ulo. May sariling mundo. Gusto niya siya yung pangulo, no? Parang feeling niya siya ang pangulo. Tambaluslos, ay! Dapat nga, umalis ka na dyan sa pwesto mo. I beg your pardon? Hindi po totoo yan. With due respect to the Armed Forces of the Philippines, to the Department of National Defense, to the PNP, sa bumubuo sa security sector, with due respect, napakaganda po, napakaunlad at napaka masigla na ngayon ng laban ng Armed Forces of the Philippines laban sa CPP-NPA sa kanayunan. Subalit, ako'y nalulungkot kuminsan, sapagkat ako'y umiikot din. Ako'y galing dyan sa may area ng Davao Oriental kailan lang at 2 weeks after naman galing kami dyan, napanood ko sa TV na sa pangunguna ng butihing gobernador, napakagandang lalaki at batang-batang gobernador, kasama yung mga generals, dinideklara nila na insurgency free, na terrorist free ang Davao Oriental. Well and good. Yes. Subalit, kumbaga sa apoy, isang napakagandang description niya na napanood ko. Kung di ako nagkakamali, ay narinig ko yan kay Secretary Panelo nung nanonood ako ng programa niya. Sabi niya, yan ko na yan maaring yung dinescribe niya ang ganda, Parang yung sigaba, umaapoy, Tapos, ang nagawa na ay napatay na yung apoy. Subalit, meron pang baga. Babago pa, tama. Pag hinipan mo ng konti yan, sisiklab yan, Tama. At ang konkretong manifestation, tatandaan ninyo, yung concrete manifestation na malakas pa yan, ay yung presence niyang 3 terorista mismo sa loob ng Kongreso. Correct. Isa yan. Ipatawag ninyo ako, dyan sa Congress, sitahin ninyo ako. At hindi pa, ako'y pinapunta niyo sa Congress para magsalita tungkol sa mga sinasabi ko, hindi niyo ako kayang awatin. Kahit i-threaten ninyo na ikukulong ako, sapagkat 7 taon akong nakulong. Sanay po ako dyan. Hindi pa po patay yung baga. Mainit na mainit pa yan. At hindi nyo pwedeng hipuin yan. Ibig sabihin, nandyan pa yung banta ng pagsiklab uli. Itong baga na tinutukoy mo, sino-sino ba o nasaan ba itong mga to? Anong tinutukoy natin? Anong aspeto ng Communist Terrorist Insurgency yan na natabantayan natin? Well, yan po, unang-una ay naka-focus sila ngayon. Dahil nga sa pagbagsak ng armado nila, hindi pa totally bagsak pero napakalaki nang nawala, more or less mga 85% to 90% na sa aking pagkakaunawa, sa aking napapanood mismo na deklarasyon mismo dito sa SMNI at ng mga na-interview na mga generals pero ang sinasabi natin na malakas pa, unang-una dito sa tinatawag na white area, white area, inaalagaan nila yan sapagkat karamihan doon sa mga commander, yung mga namumuno sa armadong pakikibakan nila doon sa mga tinatawag nilang guerrilla fronts na nabugbog na, umaatras sila sa ibang lugar, pero karamihan sa kanila ay dito nagtatago sa syudad. Tumatakas at inaalagaan nila, ayaw nilang magkaroon dito ng bakbakan, pero nandyan sila.
at sila'y nakatanim. Naririnig ko nga dito, yung mismong Malacanang, yung mismong kung sino yung nagsasalita para sa presidente, yung kanilang opisina ay pasok, infiltrated ng CPP, at kumpirmado. At yung intelligence sector mismo ang nagsasabi, no, yung intelligence community ng buong Pilipinas, ng buong armed forces, ang nagsasabi na yung Malacanang ay infiltrated ng mga komunista. Naku. Sus Mariosep, ano po ba yan? Wag lang yung kitang-kita nga natin Kitang-kita natin dyan sa Kongreso. Imagine, yung Malacanang, executive, legislative, nandyan yung tatlo na yan. Even sa judiciary. May mga judges silang yes, All of sectors, course. all sectors halos. Simbahan. So ano ho yan? And of course, ang simbahan, yun pong pagpapabaya namin, kasama na ako dyan, Ako po hindi nagpupunta rito para tirahin yung iba, kundi para pang mag-self-criticism din, Sapagkat kung halimbawa, kung ang katulad ko, nung ako'y magising at nung makumpirma ko na yung Miranda na parati kong binabanggit, Yes. ay ginawa namin. Sa CPP. Hindi ko binibintang mag-isato kay Joma, bilang si Joma, bilang chairman ng CPP noon, bilang nag-utos nito. Pero ako'y aktibong kasapi ng CPP noong nangyari yon. Hindi ako direct participant. Hindi ako kasama. Pero kilala ko yung nautusan mag-siya si Danny Cordero. So parati kong sinasabi, I was a party to the crime. At ako'y nagsisisi. Kung gaya, ako'y kasama ng pamahalaan, ng sambayan para baguhin na to, para ilantad ito. Mr. Romualdez, yan po mga kinakausap nyo, yan ang mga nagpabo ng Plaza Miranda. Kasama namin nung araw yung mga yan. Because they still continue Yes. sa loob ng Communist Party of the Philippines at walang pagsisisi at walang paghingi ng kapatawaran. Opo. Yes. Nagtatakip pa rin ang mga taong ito like sila Teddy Casino, sina Carol Araulio na yan, ang grupo nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas, they continue to become active operatives of the Communist Party of the Philippines, of the NPA, NDF, and they continue to cover up for this. Kaya sabi mo, ang pananagutan ng utang na dugo sa pagpabomba sa Plaza Miranda ay nagpapatuloy na dumadaloy sa kanilang mga kamay. Correct. Ako'y nalulungkot sapagkat kanina nung pinanonood ko yung video na pinalabas ninyo, nakikita ko rin si Satur Ocampo, Ay nako, Kasatur. I know, sana nanonood ka. Kasatur, si Kasatur, matanda sa akin yan. Malaki tanda sa akin yan. Mga halos kaidaran nila Joma yan, 80. Kung hindi mo kayang magsalita na katulad ng ginagawa ko, maring ang hindi, sapagkat either kahiyaan na yan o wala ka ng ibang gagawin sa iyong pagtanda, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. At sapagkat wag mo nang ipamana sa mga apo mo, yang mga krimen na nagawa natin nung araw. Klaro. Yes. Krimen yan. Yang Plaza Miranda, yung mga namatay. At yung iba dyan, hanggang ngayon may sakit pa. Yung damage na nagawa ng Plaza Miranda. Bakit ayaw natin aminin yun? Natatakot kayo? Natatakot kayo na awayin kayo ng sambayanan? Ako hindi. Kahit sino, maglakad ako sa kalye na i-confront ako na Karamon, Peter Muto, mga mamamatay, tao pala kayo ng araw. Opo. Pasensya na kayo, patawarin nyo kami. Ganun lamang kasimple yan. Karamon, break Yes. muna. Kinukumusta ka? Hi daw to you, and nakikinig sila ngayon sa isang lugar sila Secretary Julie Esperon, at napakaganda ng talakayan na ito for you to remind our political leaders currently na mahirap maglaro ng apoy sa mga operatiba ng komunista sapagkat lalamunin kanila at hindi kabutihan ang idudulot sa bayan kundi kapahamakan. The way you are exposing how political leaders of government before naglaro din ng apoy sa Communist Party of the Philippines, sa NPA, at ginawa nila ang mga krimen sa paglalaro ng politika na apoy ay ang Plaza Miranda at ang mga MB Karagatan na nagresulta ng malaking dagok sa kapahamakan ng mamamayang Pilipino. Tama ba ang pagtingin na yan, Karamon? Opo, eksakto. Ano ba ang layunin ng pag-iitya ng Granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971? Bago pa dumating, 6 months before the bomb
Plaza Miranda. Noong February 6, take note of February 6, 1971, or 6 months before August 21, ibinaba na ni Joma. Inutos niya na. Sinabi niya doon sa 6 na Politburo member na pasasabugin natin ang Plaza Miranda. Siya lang ang tumutol. Si Ibarra Tubianosa. Sabi niya, Piryong ang alias ni Joma. Baka malaman ng masaya maratal. Hindi, sabi niya. Kapag initsahan natin ng Granada ang Plaza Miranda, mamamatay sa Liberal Party. Nangyari nga. Magbibintangan nila si Marcos. Yes. Magpapatay ang mga nag-aharing uri. So the Liberal Party Magpapatayan. and the Nationalista Party will have each other's necks. Yes. At yung mga kabataan na sumasama sa atin sa rally, kasi pag i-qualify mo yung mga sumasama sa rally, kahit ngayon kung halimbawa nakapagmasa 10,000, hindi naman komunista lahat yan. Kaya napakaganda ng attitude ng PNP. Believe ako sa inyo na kahit na inaaway kayo, ginaganyan kayo, binabastos kayo, cool kayo, you retain it. Meron pang Believe ako sa inyo. No? Believe ako sa inyo. Kung merong 10, wala, hindi naman sila nakakapag-master ng 10,000 ngayon. Wala na. Pinakamarami na kung nakaka 2,000 sila, 3,000 Hindi po mga komunista yan. Ang majority dyan ay nadadala ng solsol, nadadala ng ingay. O baka yung iba naabutan ng 500 pesos. Pumasahe, hindi po. Yan ay maliwanag, napakaliwanag ang pagsasalita ni Joma sa amin nung araw na kapag pumutok ang Plaza Miranda, yung mga nag-ahari mo dito. Bakit magtuturoan yan? Ituturo ng Liberal Party si Marcos bilang head ng Nationalista Party. At yung mga kabataan na nanonood, yung mga ang tawag niya mga moderate forces, Sa pagkatong araw, nung lumalakas na yung kabataang makabayan, nainggit itong simbahan, nainggit yung mga pari sa Ateneo. So, nagtayo sila ng lakas diwa. Yung moderate groups. Nag-recruit sila ng sarili na aktivista. At isa sa naakit nito ay si Ed Job. Edgar Hobson. Si Edgar Hobson ay dating taga-Ateneo na aktivista. Napakagaling niya, napakatalino, mabuting tao. Pero nakumbinsi siya. Isa yan sa naniwala na ang Plaza Miranda ay ginawa ni Marcos. Sayang yung kabataan na yan nung araw. Sayang yung talino na yan. Namatay yan sa Davao. 1982. Ganyan po ang dahilan yan. So, Speaker Romualdez, tatandaan ninyo babantayan nyo to. Nakakatakot yan. Yang mga tatlong unggoy na yan sa Kongreso, kasama yung mga iba pang namumuno sa partido, nag-iisip sila ngayon. Kung paano ay nako, sigurado ito. Mga kriminal yan. Nag-iisip sila ng senaryo na magkakaroon ng epekto na katulad ng nangyari noong August 21. Yun na nga yung tatanong. At ibibintang nila kay? Sa anak niya ngayon. Ibibintang nila kay Marcos Jr. Kay Vice President Sara Duterte ba? Kay Sara. Yes, exactly. Very basic po yan. Walang pagbabago yan. Walang template ng CPP yan. Template yan. Pag-aaway-awayin. Katulad yan. Nakita na nangyayari ngayon. Napanood ko nung isang gabi si Mayor Digong, si Presidente Duterte. Galit na galit. Siyempre, anak niya. Binababoy niyo anak niya. Kahit sino-sinong tatay. Ako, may anak akong babae. Ay, nako. Punyeta kayo. Kahit na nasa Malacanang kayo, kahit na nasaan kayo, huwag niyong aawayin yung anak ko. Simple lang yan So ang nangyayari dyan, kaya tayo nagkakagulo ngayon dahil lamang dyan sa tatlo na yan. Imagine, tatlo lang yan. Ito ba, sumakay pa ngayon si Congressman Atras. I-hold mo muna siya. Congressman Atras. Sumakay si Congressman Atras. Kilala nyo na kung sino si Congressman Atras kilala nyo na Ang dami pa kasing sumakay Oy, Congressman Atlas, bakit kasi sumakay ka pa? Bakit ka pa nakikisaw-saw? Maria Joseph? Iniwan nila si Franz. Iniwan nila si Franz, si Congressman Atlas. Ang namuno, mga kaibigan. Ay, nako. Blood is thicker than water. Siyempre, oo. Atras Abante, no? Tama-tama yung apelido niya, no? Atras Abante, no?
Ay, nako. Oo, bakit kasi sumausaw pa eh? Okay na sana siya, sumausaw pa. Ano kayang ano niya, no? Bakit kaya siya sumausaw? Ang laki siguro ng ano nito. Ang laki siguro nakuha niyang pera diyan sa kamera kaya siya sumausaw. Takot sa liquidation eh. Oo, andun kasi pera, no? Siyempre, pera eh. Alam mo naman pag pera, ha? Congressman Atras! May bago ka ng pangalan, ha? Congressman Atras. Ay, naku, kakahiya naman talaga. Grabe. Dahil lang po sa pera, guys, tatalikuran lahat. Dahil sa pera, babaliktad. Babalimbing, no? Grabe. Atras abante. Nakakatawa din to si Caramuno. Ang dami ng pangalan, no? 3 surot, 3 itlog, 3 bibe, 3 unggoy. Ang dami ng pangalan, mga kaibigan. Grabe. Ay, nako. Oo, malaki din kasi kita dyan sa camera eh. Sa totoo lang, mga kaibigan, hindi lang po milyon. Hindi lang milyon, guys, ang kita sa camera. Billion. Kaya, sino ba namang, di ba? Syempre, billion yan eh. Kailangan nila ng pera eh. Mga greedy, no? Syempre, kailangan nila ng pera, guys. Ano pang gagawin nila dyan? Alam naman natin, pag sa Kongreso, umuulan po ng pera na walang resibo. No, dapat ipakita niya muna yung resibo niya, di ba, no? Bago siya magkukuda diyan, ilabas ang resibo niya. I-challenge natin siya ng resibo. Di ba? Kuda siya ng kuda eh. Atras abante, atras abante, atras abante, wala ka naman palang resibo. Ay, oo. Dalawa lang naman yan, no? Dalawa lang naman yan. Bakit nakikisawsaw? Either sa pera or pangalawa, walang liquidation. Takot sa liquidation. Well, mga kaibigan, talagang hindi nga tinatantanan ni Franz na ito si Tatay Digong na talaga naman gustong paimbestigahin pati nga sa ICC na talagang nagsama-sama nga ang mga tambaluslos na mga politiko. Ngunit hindi nga ito umubra kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong dahil mahal nga ito ng mga taong bayan at handa nilang isugal ang kanilang buhay dahil magkakaroon nga ng EDSA Revolution kung mapapatalsik si VP Sara Duterte at kung anong masamang mangyayari kay Tatay Digong. Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.